Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan matapos natambakan ng mahigit 40 points laban sa Miami Heat at 29 points sa Minnesota Timberwolves sa back-to-back games. Wala na nga masabi si JJ Redick kung hindi ang nahihiya siya at ang kanilang buong team sa pinapakita nilang performance. Hindi nga daw ito katanggap-tanggap. Inaako niya ang mga talo na ito, subalit kailangan din nga daw ng mga players na akuin ito dahil wala nga daw siya sa loob ng court para maglaro at mag-perform. At sang-ayon naman dito sa LeBron James at sinabi nito na hindi nga daw problema ang kanilang mga coach. Sinabi din ni LeBron na hindi maganda ang communication nila ngayon at ang pangit sa pakiramdam na matambakan sa dalawang sunod na laro. Sinabi din ni Redick na may problema nga daw sila sa opensa at pati na din sa depensa. Hindi nga daw sila pwedeng mag-adjust kung hindi nila magagawa ang mga pinakasimpleng bagay o pinaka-basic. At mukhang tama nga dito si Redick. Hindi mga play ang problema bagkus ang simpleng kakulangan ng effort. Tingnan nyo na lang nga ang depensa na ito, butas na butas mga kaibigan. Hindi din nakakatulong na tila ba ay lumulutang lang nga sa loob ng court si Anthony Davis sa game kahapon at hindi ito agresibo at humihingi ng bola bilang ang number 1 option ng team sa opensa. Hindi maganda ang body language ng mga players ng Lakers ngayon at lumalabas nga ito sa kanilang team record. Meron na silang 6 na talo sa huling 8 laro at malapit na silang malabas sa top 10 ng West. At hindi nga daw ito ang Laker basketball ayon sa former Finals MVP ng Lakers noon na si James Worthy. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang minamalas naman ang Golden State Warriors, sila ay may 5 magkakasunod na talo ngayon at ang sunod na makakalaban nila maya-maya lamang ay ang number 2 seed sa Western Conference sa Houston Rockets na napapadami na din nga mga panalo kahit na napakalalim din ng kanilang lineup. Hindi nga sila tulad ng Warriors na nahihirapan na magpaikot ito. At ang malas nga sa Warriors sa game na ito ay listed pa as out si Stephen Curry at Draymond Green dahil sa kanilang mga injury. So good luck nga kay Steve Kerr. Ganun pa man ay dito niya nga magagamit ang kanyang malalim na lineup. Mababawas na nga ang kanyang rotation ng 2 player at 3 kung isasama mo pa si DeAnthony Melton. So good luck na lang nga kay Steve Kerr mga kaibigan, habang ang Phoenix Suns ay muling sasabak sa linggong ito na walang Kevin Durant. Sa kanilang last game ay nagtamo siya ng ankle injury sa first half at hindi na siya nakabalik sa second half. At ayon sa mga reports ay muling titingnan si KD ng medical staff ng Phoenix Suns matapos ang 1 linggo. At dito sila magdidesisyon kung handa na ba siyang bumalik sa court. Normal sprain lang naman ito mga kaibigan at hindi naman malala. Ang problema nga lang ay hirap na hirap ang Phoenix Suns sa manalo kapag injured si Kevin Durant. Without KD ay may record lamang sila na 1 win and 6 losses. At maya-maya lamang ay may game sila laban sa Pelicans at back-to-back game naman laban sa Orlando Magic at Miami Heat. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.